eh how much more ang saya ng Panginoon kung yung pagiging kontento ng Panginoon, kontento ka din. Diba? Ang sarap siguro sa pakiramdam ng Panginoon noon. Diba? As we go with Christ, as we pursue to follow Christ, nagiging katulad niya tayo. At diba mas masarap yung ganung pakiramdam, as we pursue to follow Christ, nagiging kontento ka? Ang maganda pong katangian ng Panginoon, even though na meron siyang kakayanan para i-provide lahat ng maganda sa kanyang mission dito sa earth, is pinili niya yung simpleng buhay. Nakita natin yung example ng Panginoon na hindi siya naging materialistic. Diba? Ang sarap kayang kasama ang isang tao na kontento. Tama po ba yan? Diba sa mga nanay, kapag kasama mo yung mga anak mo, pupunta ka ng SM, mas masarap kasama yung hindi turo ng turo. Diba? Mama, gusto ko nun. Mama, gusto ko nun. Mama, gusto ko nun. Diba? Kaya sa susunod, ang gagawin mo, bago pumunta ng SM, papakainin mo na. O, wala nang turo ha? Diba? Mas gusto natin yung kontento. Diba? Yung walang dinidiman. At alam niyo po, mas masarap talaga kasama sa buhay na ito yung may contentment. Diba? Diba yung nagagawa ng may contentment sa buhay? Yung kahit simple lang, kahit na konti lang yung meron, pero ang sarap nang nakukontento ka. Diba? Minsan nga nararanasan natin kung kailan konti yung ulam, mas masarap mag-alawan. Diba? Tama po ba yan? Yung bigay ng kapitbahay, mas masarap. Bakit gano'n? Yung bigay ng kapitbahay na ulam, mas masarap doon sa niluto ng nanay mo. Diba? Kasi kompleto, Ricardo. Kompleto, Ricardo. Pero ang sarap po ng gano'n, ang sarap po ng merong contentment. Kasi pag kontento ka, na-appreciate natin yung maliliit na bagay sa buhay natin. Diba? Kasi ano ba ang kabaliktaran ng discontentment? Greediness. Diba? Gusto mo, kuha ka lang ng kuha. Walang kasiyahan. Wala kang na-appreciate. Alam nyo po, para kung gusto natin, baliktarin naman natin ngayon. Kung gusto natin ng buhay, yung buhay na malungkot, yung buhay na miserable, kung gusto mo ng buhay na walang sasapat, hanapin mo lang yung kulang sa buhay mo. Paghanap ka ng hanap sa buhay mo, hindi mo nakikita yung meron ka. Tama? Yes! Kaya napakaganda ng katangian na iniwan ng Panginoon sa atin. Every time, pinagpapasalamat ng Panginoon. Ano po example niya? Naalala niyo yung feeding of the 5,000? Diba? Nung feeding of the 5,000, ano lang ang meron doon sa may na resources nila? 5 loaves and 2 fishes. Pero anong ginawa ng Panginoon? Sinabi ba niya sa mga disipulo niya, ano ba yan? Mga hindi naman pala kayo nagpe-prepare. Alam niyo na mag-preach tayo sa labas. Hindi kayo nagpe-prepare. But anong ginawa ng Panginoon? Yung 5 loaves and 2 fishes na yun, pinanalangin niya at pinagpasalamat niya. And we know the story. Diba? Alam natin ang naging resulta ng story. Napakain yung 5,000, may sumobra pang 12 basket. Diba? Mga kapatid, minsan hindi natin mararanasan yung saya ng buhay kapag hindi tayo marunong magpasalamat. Pag hindi tayo marunong makontento. Kaya ang maganda nga pong payo, every time na nakakalimutan mo na blessed ka, umupo ka muna. Kumuha ka ng papel, ilista mo lahat ng blessing ng Panginoon sa iyo. At hahamunin kita, hindi mauubos yung papel mo. Diba? Kakailanganin mo kakailanganin ng maraming papel dahil ang pagpapala ng Panginoon sa buhay natin hindi nauubos. Amen! Amen? Minsan, kailangan lang nating makita yung mga bagay na meron tayo sa buhay natin para ma-appreciate natin. Kaya yung sinasabi ng Panginoon na and I will give them abundant life. Totoo po yun. Totoo po yun. Minsan hindi lang natin nare-realize na i-experience yung abundant life na yun kasi hindi natin nire-realize. Hindi natin ina-appreciate kung ano yung meron tayo. Diba? Pag sinabi po ba natin contentment, ibig sabihin ba nito hindi ka na mag-goal? Pag sinabi ba natin contentment, hindi ka na maghahangad ng mas maganda? Hindi yun ang ibig sabihin ng contentment. Pag sinabi natin contentment, mapagpasalamat. Diba? May pagpapasalamat. Kapag wala kang contentment ganito,
Halimbawa, may bago kang biling cellphone. Maganda naman yung cellphone mo. Pero nung nakakita ka ng cellphone sa iba, nainggit ka naman. Di ba? Hindi mo nakita na ikaw may cellphone ka din. Ang nakita mo na mas maganda yung kanya. Mga kapatid, we will experience abundant life kapag nakita natin yung meron tayo. Tama po ba yan? Amen. Kailangan makita lang po natin kung ano yung dapat nating ipagpasalamat. At I do believe, di naman tayo uubusan ng ipagpapasalamat sa Panginoon. Tama? Kung ang Panginoon nga na perfect, may ipinagpapasalamat, ikaw pa ba na imperfect, wala kang ipagpapasalamat? Naisip ba natin yan? Diba? Ngayon tingnan natin. Kanina, model natin ang Panginoon pagdating sa contentment. Tingnan naman natin yung mga Bible character na nasira ng greediness. Sige. Number 1, si Ananias and Sapphira. Natatandaan niyo po yan? Ang palatandaan ko yan, Sapphira eh. Diba? Pilinta lang Sapphira. Diba? Kasi si Ananias and Sapphira, ginawa nila, kinetback nila yung offering na para sa Panginoon. Naglay sila sa Holy Spirit. Tama ba? Because nasilaw sila sa halaga ng lote na binenta nila. Sino pa po? Number 2, yung mga Israelita. Tama po ba yan? Yung kung inalis sila ng Panginoon sa pagkakaalipin. Alam niyo po, ang matindi dito sa mga Israelita, hindi talaga nila nakikita yung blessing ng Panginoon sa buhay nila. Isipin nyo, sabi nila, Panginoon, wala kaming tubig. Binigay ng Panginoon yung tubig. Panginoon, wala kaming carbohydrates. Binigay ng Panginoon yung mana. Diba? Yung kanin, yung carbohydrates yun, diba? Na nakakabusog. Diba? Panginoon, wala kaming protina. Binigyan ng Panginoon ng pugo. Panginoon, wala kaming init. Paggabi, binigyan ng Panginoon ng pillar of fire. Panginoon, masyadong mainit pag umaga, binigyan ng Panginoon ng cloud. Pero anong nangyari? Na-appreciate ba nila yon? Hindi. Nag-murmur lang sila. Tinignan lang nila kung ano yung bagay na wala sa kanila. Kaya mga kapatid, kung ayaw mo na marating mo yung promised land sa buhay mo, mag-murmur ka din. Diba? Kung ayaw mo na makuha yung pangako ng Panginoon sa buhay mo, magreklamo ka din. Yan ang susi para hindi natin makuha yung abundant life. Sino pa po? Si Lot. Kilala niyo po si Lot? Yung pamangkin ni Abraham? Di ba nung naghati sila ni Abraham ng lupa, anong ginawa ni Lot? Pinili niya yung mas maganda. Pinili niya yung mas magandang lupa. Na hindi niya inisip na yung lupa na yun ang magpapahamak sa kanya. Kaya mga kapatid, kapag hindi natin nagapi yung discontentment sa buhay natin ngayon pa lang, yan ang sisira sa buhay mo. Amen. Tama po ba yan? Yan ang sisira sa buhay mo. Pero pag nakita mo yung contentment at yung mga blessings mo sa buhay, yan ang magbibigay ng saya sa'yo. Tama po? Ang sarap kaya ng mabuhay ng mayroong contentment. Di ba? Ang sarap po niyan. Masarap yung kontento ka, sabi nga sa kanta natin, kahit na problema at walang pera, di ba? Pero laging masaya. Pero kapag nasa Panginoon ka naman, hindi niya hayaang walang-wala ka eh. Di ba? Basta't magtapat ka sa Panginoon. Alam nyo, Ang nakakatuwa po dito, kung sino yung mga reklamo ng reklamo, mas lalo silang nawawala. Kung sino naman yung nag-appreciate ng nag-appreciate, lalong nagkakaroon. kaya ang sikreto po para magkaroon, mag-appreciate ka. Di ba? Lalo na sa mga magulang, maiintindihan nyo po, pag yung anak nyo pasalamat ng pasalamat, kung magkano lang yung ibigay nyong baon, nagpapasalamat. Di ba ang sarap ng pakiramdam? Yun yung mga anak na mas masarap bigyan ng baon. Yun yung mga anak na mas masarap dagdagan ng baon. Hindi yung binigyan mo na ng malaki. Ano ba yan, nanay? Di ba? Ano ba yan? Ito lang yung binigay mo? Kaya ang sarap tuktukan ng ganyang anak. Di ba? Ang sarap paluin ng hanger niya. Mas masarap yung anak na pag nakita yung luto mo, na ang sarap ng adobo kahit walang laman. Naranasan po namin yan.
Sister Jenny niluluto, adobo, walang laman, pero ang sarap pala pag may content. Amen. Ang sarap po niyan. Pati yung naranasan mo, yung may asukal lang ang ulam, di ba ang sarap? Kaya nga, kapag ako po nagkatrabaho, bibili ako isang sakong asukal. Di ba? Isang sakong asukal, may contentment naman di ba? Pero hindi po, basta may content, ang pinagpapala ng Panginoon yung may content. Amen? Andyan pa po kayo? Amen. Number 1 is, ano bang katangian ng Panginoon? Number 1 is contentment. Punta po tayo sa number 2. Number 2, to enjoy this life and to pursue that abundant life. Ano po yung kailangan natin? Number 2 is forgiveness. Amen. Amen po? Amen. Alam niyo po, Kung maghahanap tayo ng perpektong pamilya, nakakalungkot po, wala po kayong mahanap. Kung naghahanap po kayo ng perpektong church, wala pong perpektong church. Tama. Dahil kahit saan po tayo pumunta sa mundong ito, lahat dito mayroong mananakit sa iyo. Tama. Dahil walang perpekto sa mundong ito. Yes. Kung walang perpekto sa mundong ito, kailangan mo ng pagpapatawad. Kailangan lagi kang may baon. Amen. Tama po ba yan? Minsan nga kung sino yung pinakaminamahal mo, yan ang nananakit sa iyo. Father is dying. Diba? Kung sino yung pinakamamahal mo, yan pa nga yung nananakit sa iyo eh. Oh, kita mo yung kapatid mo? Habang natutulog, sinipa ka pa sa mukha? naniniwala na po kayo kung sino yung pinakaminamahal nyo ba, yan pang mananakit sa inyo. Pero mga kapatid, dapat lagi tayong may bago na pagpapatawad. As long as alam natin na meron tayong mga nakakasalumuhan na hindi perfect. Every time, magkakamali yan sa atin. Every time, gagawa yan ng hindi natin gusto. Makakasakit sa atin. Pero anong itinuro ng Panginoon? Magpatawad. Alam niyo po, kung naghahanap ulit tayo ng perfect model ng pagpapatawad, wala na po tayong ibang hahanapin pa, kundi ang Panginoong Jesus pa rin. Tama po ba? Diba, saan po kayo nakakita ng taong binugbog? Diba? Binugbog, dinuraan. Diba? Pinatay, pinako. Tapos habang nakapako pa siya, anong sabi niya? Sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya kung may perfect tayong hinahanap ng model ng pagpapatawad, ang Panginoon po yan. Tama po ba yan? Kaya follow Christ's example of forgiveness. Every time na hindi tayo nagpapatawad, mabigat sa pakiramdam. Tama po ba yan? Kapag nakikita natin yung taong hindi natin pinapatawad, talagang ilag na ilag tayo. Andiyan pala siya, nakaganyan na tayo. Diba? Hindi tayo magkatinginan sa mata. Diba? Hindi natin siya makausap ng diretsyo. Nag-iiwasan tayo. Pag nandiyan siya sa grupo natin, at nandoon yung taong hindi natin pinapatawad, diba, parang hindi ka mag-enjoy. Gustong-gusto mo nang umuwi. Diba? Huli ka na nga pumunta, una ka pa uuwi. Di po ba? Ganyan po ang pakiramdam ng hindi nagpapatawad. Every time na hindi tayo nagpapatawad, para tayong kumukuha ng bato. Pasan lang tayo ng pasan. Habang lumalakad tayo sa buhay na to. Diba? Bumibigat lang yung pakiramdam natin. Kaya hindi masarap po yung buhay na walang pagpapatawad. Ang masarap po na buhay yung nagpapatawad. Di ba? Sabi nga po ng Mark chapter 11 verse 26. Kung may Bible po kayo, buksan niyo po. Sabi po ng Mark chapter 11 verse 26. Basahin ko po. But if you do not forgive, kung hindi daw po tayo magpapatawad, ang nagsasalita po dito ang Panginoon, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Kung ikaw mismo, hindi mo kayang patawarin yung taong
nagkasala sa'yo, kung hihingi ka ng tawad sa Panginoon, paano ka hihingi ng tawad? Anong access mo para patawarin ka din ng Diyos? Na Diyos mismo na perpekto, marunong magpatawad, pero ikaw hindi. Paano ka patatawarin ng Panginoon? Hindi po ba? Kaya po, ang hirap-hirap nang namumuhay ka sa mundo, may bigat ka sa puso mo na hindi ka nagpapatawad sa kapatid mo, tapos hindi ka pa pinapatawad ng Panginoon. Kumbaga, double trouble, double jeopardy. Diba? Kapag hindi ka nagpapatawad pala, paano ka patatawarin ng Panginoon? Mabigat na, mas lalo mo pa pinapabigat yung buhay mo. Diba? Sabi po ni Dr. Steven Stanford, sabi niya, according to Dr. Steven Stanford, ng Cancer Treatment Centers of America, medyo nag-research naman po ako. Sabi po, refusing to forgive makes people sick and keeps them that way. Bakit niya po nasabi to? Dahil po doon sa ospital na pinagtatrabahuhan niya, doon po sa may Cancer Treatment Centers of America, 61% of all cancer patients have forgiveness issues. Half are severe. Ibig sabihin pala, doon, sabi ni Dr. Steven Stanford, sa mga, doon po sa, kung 100 yung mga pasyente nila na may cancer, 61 doon ang hindi nagpapatawad. Mga kapatid, 3 na yung problema natin. Pag hindi tayo nagpapatawad, mabigat sa kalooban, hindi pa tayo pinapatawad ng Panginoon, may epekto pa sa kalusugan natin. Diba? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Anong stage na yan? Diba? Pansin nyo yung mga hindi nagpapatawad, yan yung stress na stress.